Noong unang panahon, may isang magsasaka na naninirahan kasama ang kanyang pamilya sa isang maliit na bayan. Noong mga panahong iyon, napakainit ng tagaraw at sa loob ng maraming buwan, wala ni isang patak ng ulan ang bumagsak. Dahil sa matinding tagtuyot, ang kanilang mga pananim ay unti-unting nalanta. Ang buong bayan ay lubhang nalungkot. Sabik na sabik silang naghintay ng ulan, ngunit hindi pa rin ito dumating. Dahil dito, unti-unting nawalan ng pag-asa ang lahat. Isang araw, nagpasya ang mga mamamayan ng nayon na sabay-sabay na magdasal sa kani-kanilang mga tahanan sa itinakdang oras. Nang dumating ang napagkasunduang oras, ang magsasaka, ang kanyang asawa, at ang kanilang mga anak na babae ay nagtipon upang manalangin. Nakaupo ang magsasaka habang taimtim na nagdarasal habang ang kanyang mga luha ay tuluyang nalaglag. Ayon sa kanya, "Narinig ko pong dinidinig mo ang mga panalangin ng iyong mga anak. Ang aming mga pananim ay namamatay. Mangyari po, padalhan mo kami ng ulan upang kami ay mabuhay." Bawat miyembro ng pamilya ay nagdasal sa kani-kanilang paraan. Ang maliit na batang babae ay nanalangin din. Ayon dito, "Panginoon, malungkot na malungkot ang aking ama. Kayang-kaya mo ang lahat, pakiusap paulanan mo po ang aming nayon." Pagkatapos ng panalangin, nagpasya ang magsasaka na pumunta sa kanyang bukid. Nang makita siya ng kanyang anak na aalis, tinanong siya nito, "Tatay, saan ka pupunta?" Sumagot ang magsasaka, "Pupunta ako sa bukid para magtrabaho." Mabilis na tumakbo ang bata papunta sa kanyang ama at sinabi, "Teka, sasama po ako sayo." Pumasok siya sa loob ng bahay at lumabas na may dalang payong. Nang makita ng ama ang payong, nagtaka siya at nagtanong, "Bakit ka nagdala ng payong? Wala namang araw at gabi na." Sumagot ang maliit na bata sabay-sabing, "Tatay, kakapanalangin lang natin sa Diyos na umulan. Kung wala tayong payong baka tayo ay mabasa kapag umulan." Napatigil ang magsasaka sa paglakad. Namangha siya sa pananampalataya ng kanyang anak. Tiningala niya ang langit, malinaw ito at walang anumang senyales ng ulap o ulan. Pagkatapos tiningnan niya ang walang malay na mukha ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, parang may narinig siyang tinig sa kanyang puso na nagsasabi, "Tama ang manalangin." Ngunit mas mahalaga ang maniwala na ang iyong panalangin ay matutupad at kumilos ng naaayon dito. Niyakap ng magsasaka ang kanyang anak. Hinalikan ito sa noo at nagtungo sa bukid na hawak-hawak ang payong. At nang gabing iyon, umulan ng malakas na malakas sa unang pagkakataon. Ang kwento ng magsasaka at ng kanyang maliit na anak ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral tungkol sa paniniwala. Maraming beses sa ating buhay kapag tayo ay dumaranas ng pagsubok o kahirapan, ang ating paniniwala ay naglalaho at tayo ay nawawalan ng pag-asa. Sa kwentong ito, ang buong bayan ay nagdasal para sa ulan, ngunit puno ng pagdududa ang kanilang mga puso. Subalit ang maliit na batang babae ay nagdala ng payong na nagpapakita ng matibay niyang paniniwala na darating ang ulan. Ang paniniwala ay napakahalaga sa ating buhay. Ito ang pundasyon ng ating mga pangarap at layunin. Kapag sinimulan natin ang anumang gawain nang may pananalig sa sarili, tiyak na susunod ang magandang resulta. Kung walang paniniwala, ang ating mga pagsisikap ay maaaring mawalan ng saysay at madali tayong sumuko. Ngunit kapag tunay tayong naniniwala, mas malamang nakikilos tayo ng naaayon upang matupad ito. Ang paniniwala ang nagbibigay lakas sa ating mga hakbang at ang ating mga hakbang ang magdadala sa atin sa tagumpay. Sa lahat ng aspeto ng buhay, mahalaga ang paniniwala. Kapag tayo ay may sakit at umiinom ng gamot, hindi lamang ang gamot ang gumagaling sa atin, kundi ang ating paniniwala na ang gamot ay makakatulong. Kung wala ang paniniwalang ito, kahit ang gamot ay maaaring hindi epektibo. Kahit sa panalangin, ang ating paniniwala ay may malaking papel. Kapag tayo ay nananalangin ng may matibay na paniniwala, nagbabago ang mga bagay ayon sa ating nais. Tanging ang mga naniniwala sa kanilang sarili at sa kanilang mga pangarap ang nakakamit ng kanilang mga layunin. Kaya't maniwala ka sa iyong sarili at makakamit mo ang anumang iyong ninanais. Dahil ang matibay na paniniwala, ang susi na magbubukas ng pinto patungo sa iyong mga pangarap.